Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Minsan sa buhay ay mayroong mga pangyayari na hindi natin maunawaan dahil sa tayo ay musmus pa lamang at may katigasan ng ulo. Hindi na natin makontrol ang pagiging mapusok. Iba na talaga ang kabataan sa panahon ngayon. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang buhay at makipagsapalaran sa mundong ibabaw. Ating tunghayan mga ka-vibes ang storya ng isang pamilya kung saan at kung gaano nila hinarap at tanggapin ang responsibilidad at sitwasyong na dahilan mo para mabuhay. Dito lang yan sa programang Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, itago niyo na lang ako sa pangalang Maria. Ipinanganak po akong sakitin at malnourished. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nagawang magpa-check up ni Mama habang ako ay kanyang ipinagbubuntis. Noong mga panahon na iyon ay wala rin sapat na ipon si Mama dahil sa mura niyang edad. Maagang namulat sa realidad si Mama Mercedes. Kwento pa niya kahit malaki na ang tiyan niya noon, tuloy pa rin ang pagsusumikap niya para makaipon sa panganganak sa akin. Bata man siya noong tinanggap niya ang mga responsibilidad bilang isang batang ina, malaki din ang naging papel ni Lola. Siya ang naging katuwang ni Mama sa buhay nung panahong buhay pa siya. Kahit hindi sapat ang kita niya sa pagtitinda ng suman, ginawa niya ang lahat para suportahan pa rin ang kanyang anak kahit maaga itong nagbuntis. Juan, pwede ba tayong mag-usap? Bakit Mercedes? Anong problema? May kailangan lang sana ako sabihin sa'yo. Importante lang. Ano yun? Juan, buntis ako. Juan, buntis ako. Wala kang man lang bang sasabihin dyan? Buntis ka? Sigurado ka bang sa akin yan? Juan, wala naman ako ibang naging kasintahan mo kundi ikaw lang. Paano ang pag-aaral ko? Natatakot ako, Mercedes. Pag-aaral mo lang ba yung iniisip mo, Juan? Paano na ang pangarap ko na maging abogado? Natatakot ako, Mercedes. Natatakot saan? Na maging tatay. Oo. Hindi ko pa kaya. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Napaka-selfish mo naman, Juan. Alam mo, habang tumatagal ang pagsasama natin, napapansin ko na sarili mo na lang lagi yung iniisip mo. Hindi mo na ba ako mahal? Gaya nung dati? Tumatawag si Auntie Rina. Hello, Auntie? Opo, Auntie. Pauwi na po. May kaso lang po ako sa school projects. Kailangan ko nang umuwi, Mercedes. Alagaan mo ang bata sa sinapupunan mo, Juan! Ano ba? Bakit ang dali lang sabihin sa'yo yan? Juan, bumalik ka rito! Yan ang naging pagsasama ni Mama at Papa. Hindi maganda ang naging simula nito dahil nabuo ako ng hindi pa handa ang mga magulang ko. Bata pa lamang, wala silang basbas ng Panginoon ang kanilang pagsasama, DJ Kakay. Hindi pa sila kasal at hindi pa talagang handa na pagmalaki ng isang bata. Sa pagkakwento sa aking ina, hindi naging malinaw ang pagbubuntis niya. Hanggang sa mga ipanganak ako, nasakitin, sanhi ng stress na idinudulot ng kakulangan sa suporta na galing sa aking ama. Hindi ko alam ang nararamdaman ko nang malaman ko ang kwento na ito. Masakit lahat para sa akin dahil sa naging takbo ng buhay ni Mama noon. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nakaya ang lahat. Kung maawa ba ako o nagsisisi dahil pakiramdam ko parang kasalanan ko na dumating ako sa buhay nila. Maria! Bumangon ka na dyan, tanghali na. Mahuhuli ka na naman sa klase niyan. Ito na po. Grabe naman, muntik na akong mahulog sa hagdan. 7:30 pa po ang pasok ko. Nako, bata ka. Mas maganda, mas maaga makapasok. Kaysa naman sa natataranta ka na naman kakamadali mo dyan. Opo ma, alis na po ako. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Huwag ka magpapagabi, Maria. Opo. Para po, sa tabi lang po. Good morning, Maria. Why are you late?
Traffic po, sir. Ganun ba? Sige, maupo ka na. Salamat po. By the way, Miss Maria, I need to talk to you later, okay? Tungkol saan po, sir? We will talk about it later. Puntahan mo na lang ako sa faculty by 1 p.m., okay? Opo, sir. At kung maaari naman, mas maganda kung pupunta at makakasama mo ang mama mo, ha? Naku po, sir. Pasensya na po, pero sinimpong po kasi ng arthritis yung nanay ko eh. Nahirapan po maglakad. Ganun ba? Ilang taon na bang mama mo? 34 po. Ang bata pa pala ng nanay mo. O sige, kung ganun, I'll see you later, ha? Uy, girl. Lapit na lang ng bahay. Ulit ka pa? Na-traffic nga. Kulit naman eh. Shucks. Bagsak kaya ako sa last exam namin. Ano kaya sasabihin ni sir sa akin? Kinakabahan na tuloy ako. Ay, ganun. Parang may dalaw ka. Init ng ulo mo. Lagot ka. Bigla kang pinatawag ni sir. Pwede ba? Kinakabahan na nga yung tao eh. Biro lang. Makapag-lunch na nga muna. Uy, teka. Sasama ako. Grabe. Sarap ng food. Uy, nepo baby ka, girl. Bilisan mo kumain dyan. Mag-aalauna na. Mauna na ako. Bye! Ayos ah. Kung makataray naman to, kala mo anak ng kontraktor. Come in. Oh, Miss Maria, nandiyan ka na pala. Sir, bakit niyo po ako pinatawag? Maria, napansin ko na bumaba yung grades mo nito mga nakaraang exam week natin. May problema ka ba? Wala po, sir. Hindi lang po talaga ako nakapag-review agad. Tell me, baka makatulong ako. Broken family po kasi kami, sir. I'm so sorry about that. It's okay to be sad sometimes. Pero, i-remind lang kita na malapit ang graduation nyo and magiging college na kayo next year. Baka hindi mo na ma-maintain ang dapat mo ma-maintain na grades mo. Kinakabahan ako ng mga oras na pinatawag ako sa faculty, DJ Kakay. Malaki pala ang epekto sa akin ng broken family, lalo na sa pag-aaral ko. Nag-iba ang timpla ng emosyon ko nang sabihin ni Sir na maaring hindi ako makasama sa graduation dahil may problema pa rin ako sa grades ko. Sayang naman ang scholarship ko. Wala akong lakas ng loob na sabihin kay Mama kasi panigurado paggagalitan na naman niya ako. Kakahanap ko ng lingap ni Papa pati yung scholarship ko naapektuhan na. Lalo na sa tuwing nagtatanong na ako tungkol sa tatay ko, ni wala siyang imik. Ang lagi lang niyang sambit ay huwag na daw akong magagalit o magtanim ng galit sa aking tatay. Pero paano ko maintindihan ang sitwasyon namin kung palagi lang niyang tinatago sa akin ang lahat? Imbis kasi pag-aaral ko ang pag-focusan ko, sumasagi pa rin sa isipan ko kung sino nga ba ang aking tatay. Oh anak, nandyan ka na pala. Teka, binigay na ba yung toga mo para sa graduation? Ma, kinausap ako ni sir. Mababa daw ang grades ko. Meron kasing maintaining grades para hindi mawala sa akin ang scholarship ko. Hindi po kasi ako nakapag-review dahil nangungulila ako kay Papa. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Ayan, pati pag-aaral mo naapektuhan na. Hindi ba't sinabi ko sa'yo nakalimutan mo na ang papa mo? Baka nakakalimutan mo, Maria, hindi sapat ang kita ko para mabayaran yung tuition fee mo. Huwag mong sayangin ang scholarship mo. Ma, sa tingin niyo ba hindi mahirap sa akin ang sitwasyong ito? Gusto ko lang naman malaman ang tungkol kay Papa. Hindi ko gustong mahirapan ka. Pwede naman na wag na lang ako mag-aral eh. Tutulong na lang sa'yo, Ma. Hindi pwede yun, Maria. Mag-aaral ka. Anong gusto mong mangyari? Gagaya ka na lang sa akin na walang natapos? Walang narating sa buhay? Maagang nabuntis, ganon? Tsaka kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi mo ba talaga mauunawaan ng lahat? Hindi importante na malaman mo pang tungkol sa tatay mo. Ma, gusto kong malaman. Ayaw kitang masaktan, Maria! Masaktan? Tingin mo hindi ako nasasaktan ngayon? Simula ng bata ko, hindi ko na nakita ang inino ng tatay ko. Tsaka bakit ayaw mo ikwento ang tungkol sa kanya? Ano, maligno ba yan? Aswang? Kapre? Vampira para itago mo sa akin? Anak, hindi ka tanggap ng tatay mo at ng pamilya niya. Dahil simula lang dumating ka sa buhay namin at nalaman ng tatay mo na buntis ako, hindi na natupad ang pangarap niya na maging abogado. Itinigil na rin ang magulang niyang suporta sa kanya. Pero wala kang kasalanan dito, anak. Mahal na mahal kita.
Sa'yo ako humuhugot ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang laban na kahit ako lang mag-isa kakayanin ko, anak. Hindi sapat ang pagmamahal. Kung patuloy niyo kinukubli ang katotohanan sa isang anak na nais lamang ang malaman ang totoo. Paano kung ang katotohanan nais mong malaman ay wawasak sa puso mo? Bakit, ma? Bakit mo ito pilit na tinatago sa akin? Napaka-selfish mo naman. Ang sakit mo naman magsalita, anak. Sa tingin mo ba makakapag-aral ka nang wala ako, ha? Wala kang utang na loob sa nanay mo? Hindi pa ba ako sapat para mapunan ang pagmamahal na gusto mo? Hindi naman sa ganun, ma. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan sa naging sitwasyon namin ng ama mo, ha? Oo, ma. Matagal ko nang gustong malaman. And this time, sana ipaliwanag mo sa akin. O sige, gusto ka niyang ipamigay o ibenta. Dahil wala kaming sapat na ipon noon. Para mapunan ang mga pangangailangan mo, pero hindi ako pumayag, anak. Ipinangako ko sa sarili ko na bubuhayin kita at papalakihin sa abot ng aking makakaya. Hindi ako makahinga at makapaniwala, DJ Kakay, sa lahat ng mga sinabi ni Mama tungkol sa aking ama. Hindi ko ma-imagine na may ganong klaseng palang tao o tatay. Yung maisip niyang gawin na ipamigay ang kanyang sariling anak. Minsan mapapaisip na lang ako kung kasalanan ko bang dumating ako sa buhay nila. Pagkatapos mapaliwanag sa akin ni Mama ang naging sitwasyon nila ni tatay noon, kahit papano, kahit masakit ay gumaan ang aking loob. Mas mahal pala ako ng mama ko kahit na minsan ay naghahanap pa rin ako ng atensyon mula kay tatay. Sa totoo lang hanggang ngayon hindi ko alam ang pangalan niya o kahit anuman ang itsura niya. Dahil ang kwento sa akin ni Lola, sinunog daw ni Mama ang lahat ng picture nila noon dahil sa sobrang galit at stress sa kanya. Pinabayaan kasi kami ni Papa noon. Kwento pa ni Lola na ang unang beses niyang nakita si tatay ay nung dumalo siya sa ospital ng araw na ipinanganak ako. Ang masakit pa dyan, nung nalaman ni Papa na marami akong komplikasyon, wala siyang alinlangan na piniling ibenta ako sa mayamang tao. Maria, nasabi mo na ba sa mama mo? Opo, sir. Nabanggit ko na po kay Mama. That's good. Uy, tanong ko kung may susuotin ka na ba or nakabili ka na ba ng outfit sa graduation natin? Ewan. Hindi ko pa alam kung makakasama pa ako sa graduation natin. Loka ka? Bakit naman hindi? Uy, teka lang. Ano nga pala pinag-usapan ninyo ni Sir kahapon? Kumusta? Ayun na nga. Yung last exam kasi natin, mas lalo kong bumababa yung score ko. Pati yung mga quizzes. Paano yan? Nabanggit mo na ba yan kay Tita Merz? Oo, nakakainis nga eh. Bakit naman? Nagkausap kami ni Mama kagabi. At hindi rin maganda yung bungad namin. Oh, kumusta naman? Sana okay ka pa ngayon Biruin mo yun, Lorraine. Sarili mo pang tatay ang magbebenta sa'yo sa ibang tao. What? Ano? Girl, tagal na natin magkaibigan pero ngayon mo lang yung sinasabi sa akin, ha? Loka ka? Ngayon ko lang kasi nalaman yung tungkol doon Hello? Speaking. OMG! Ngayon na? O siya, sige. Uy, girl. Sorry, kailangan ko nang umalis. Tumawag kasi yung boyfriend ko. Na-injured daw sa laro. Emergency lang. O sige, ingat ka. Nakakawala ng gana ang mga sumunod na araw, DJ Kakay. Ako yung tipo ng bata na naguguluhan sa lahat ng pangyayari sa araw ko. Para bang gusto ko na lang lamunin ng lupa. Hindi pa kami nagkaunawaan ni Mama. Wala naman ako intensyon sakta ng kanyang damdamin. Pero dumating pa rin ang punto na para bang nakakakonsensya. Dahil minsan napapatanong ako sa sarili ko na hindi pa ba sapat ang pagmamahal ng isang ina para mapunan ang lingap na hinahanap ng isang anak? Alam ko napaka-selfish ko. Gusto ko lang naman makilala o makita si Papa kahit sa pamamagitan lang ng isang larawan. Nak, nakausap ko na pala yung prof mo. Nakiusap ako na baka magawa ng paraan. At sabi naman niya, bumawi ka daw sa mga upcoming activities sa school niyo, ha?
Baka ako pa mabawian ng buhay. Maria, ano ba? Pwede bang wag mo na akong artihan ng ganyan? Bakit parang kahit anong gawin kong kabutihan sa'yo, hindi mo magawang ma-appreciate, ha? Gusto kong makasama si Papa sa graduation ko, Ma. Yun lang naman ang gusto ko. Sandali nga, Maria. Bakit ang lakas ng lubong sagot-sagutin ako ng ganyan, ha? Hindi ba ako sapat sa'yo? Kailangan ko rin ng tatay sa buhay ko, Ma. Huwag mo akong itulad sa'yo na hindi man lang nag-e-effort para hanapin siya at makasama. Tumigil ka nga dyan. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para makapag-provide at maging magulang sa'yo. Kung hindi mo ako kaya pakisamahan bilang nanay mo, respetuhin mo naman ako bilang ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi pa ba ako sapat sa'yo para maging isang ama at ina? Bakit mo patuloy na hinahanap ang taong matagal nang inabandona ka, ha? Ha, Maria? Ano? Bakit ka ganyan, Ma? Bakit napakadali sa'yo na lang nakalimutan si Papa? Ano ba ang sense na pagpapaalala mo sa akin na huwag magalit sa kanya kung ikaw mismo unang kumakalimot sa kanya? Naging mahirap sa akin, DJ Kakay, ang naging samahan namin ni Mama. Walang bago sa pinagtatalunan namin na araw-araw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa tuwing hinahanap ko si Papa, nananahimik siya na para bang nagtatampo at nag-aalboroto. Pero palagi naman niyang pinapaalala sa akin na huwag magtanim ng galit dahil kung hindi raw dahil sa kanya ay wala ako sa mundong ito. Ano ba talaga? Saan ba ako lulugar sa sitwasyong ito? Nasasaktan din ako sa tuwing nakikita kong nasasaktan siya. Pareho kong mahal ang mga magulang ko. Kahit ever since walang naging papel sa buhay ko, si Papa. Congrats sa inyo, class. Lalo ka na, Maria. Good luck sa magiging next year ninyo bilang freshman college. Sige, iwan ko na muna kayo dyan. Congrats sa atin! Mahal kong best friend! Hello po, tita! Ano pong handa sa graduation ni Maria? Pwede po bang makikain na lang po sa inyo? Aba, oo naman. Parte ka na rin ng pamilya namin dahil maliliit pa lang kayo ni Maria, magkaibigan na talaga kayo. Tignan mo hanggang ngayon, pareho na kayo magtatapos ng high school. Ay, napakaswerte nga ng anak ko eh. Ako kasi noon wala akong kaibigang babae nung high school ako. Ang tanging kaibigan ko lang ay ang tatay ni Maria. Naku, itong si Maria, high school pa lang, nagkakakrush na sa prof namin. Asa ka kung papatulan ka nun, no? Baka nga may asawa na yun eh. Tsaka hello, ang laki-laki ng age gap niyo, girl. May asawa agad? Ang bata pa ni Prof? 29? Wait gumising ka nga, para kang sanggol. Hirap mo mag-explain. Ang hirap mag-explain sa'yo, to be honest. 15 ka, 29 years old siya. Sa tingin mo papatulan ka nun? Sa ngayon, bawal yan. Basta. Crush lang naman eh. Age doesn't matter. Nakaka-attract kasi yung pagiging matalino niya at pagiging strict sa klase, di ba? Ay, naku. May point ka naman dyan, girl. Normal lang sa tao ang humanga sa ganun. Siyempre, sino ba naman ang hindi magkakagusto doon? Ay, TL man. Pero, nakakaablo kasi yung mga banat mo. Ako, kayo talaga. Magtapos muna kayo ng kolehiyo. High school pa nga lang ang natatapos nyo agad crush ng pinag-uusapan nyo. O sige, sandali ha, magbabanyo lang ako. Sige po, Ma. Kumaliwa lang po kayo. Makikita nyo na po yung signage dyan. Uy, hindi ba yun si Prof? Sino kausap niya? Ba't parang napakaseryoso ng pag-uusap nila ng lalaki? Sino ba yun? Uy, alam mo, ikaw lahat na lang napapansin mo. Wala ka pa sariling buhay? San ba? Teka, ang layo nila. Hindi ko maaninag. Di bali na nga. Teka, asan na ba si Mama? Nagugutom na ako. Gusto ko na umuwi. Iwan na kita dyan, Bes, ha? Naku, tawag na rin ako ng nanay ko. Baka bungaan na naman ako nun. O anak, uwi na tayo para makakain na. Alam ko naman, gutom ka na. Iinit ko na lang yung pansit na niluto kanina. Sigurado malamig na yun. Ma, saan ba kayo nag-CR? Sa EDSA? Na-traffic ka? Ba't naman ang tagal mo po? Ay nako, nakakainis nga eh. Napakaraming nakapil sa CR. Tapos, napakasungit pa nung matanda, nanunulak. Parang may galit yata sa akin. Grabe naman, baka naman pinatulan mo pa yung matanda, ha? O, ayan na yung tricycle. Sakay na tayo. Ma,
kain na po tayo. Teka, sandali lang. Magbibihis muna ako. Kanina pa itong hindi komportable itong suot ko eh. Ma, may tao. Grabe. Nag-invite pa ata si Mama. Teka nga. Pagbuksan mo muna, Maria. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari sa araw na yon. Pagtayo ko pa lang para buksan ng pinto, nakaramdam na ako na para bang may kaba sa aking dibdib. May isang boses kasi ng lalaki na nanggaling sa labas ng pintuan namin. Akala ko normal na bisita lang namin ni Mama na kanyang inimbita. Nang buksan ko ang pintuan, bumungad sa akin ang isang lalaki na halatang maedad na at biglang banggit ng anak. Patawad. Paano ba ako sasagot sa sinabi niya? Madaling magpatawad sa tao, lalo na kapag mahal mo. Pero hindi ganun kadaling mawala ang sakit sa puso. Para bang bumalik na naman ako sa unang araw na gusto niya akong ibenta sa ibang tao. Simula nang makita ko siya, naalala ko na naman yung mga kinuwento sa akin ng nanay ko. Okay na ako eh. Tanggap ko na hindi babalikan ni Papa. Kontento na rin ako sa pagmamahal na ibinibigay at pinaparamdam sa akin dahil ever since naman si Mama ang kasama ko sa mga araw na nahihirapan ako. Juan, nagbalik ka. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na ngayon ang graduation ni Maria? Galing ako sa eskwela ng anak natin. Nakakausap ko rin sandali ang professor niya. Patawarin niyo ako, Mercedes. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang ko sa anak natin. Gusto kong bumawi ngayon. Pwede tayo magsimula ulit ng anak natin. Ikaw ang tatay ko? Oo. Ako nga, anak. Miss na miss ko na kayo ng mama mo. Ang tagal kong nagtiis sa Saudi para makapag-ipon ng panimula natin. Patagal akong nananabik sa inyo, Mercedes. Sana mapatawad niyo ako. Nag-ibang bansa ka pala, Juan? Bakit? Kamusta ka na? Bakit hindi mo man lang naisip ng balitaan o kahit sana sumulat ka? Nagkaroon kasi ng krisis sa Saudi. Diyos ko, napakahirap nga sa ibang bansa. Ano? Ganun na lang ba kadali yun sa'yo, Ma? Baka nakakalimutan mo ng dahil sa kanya. Kaya tayo naghihirap ng ganito. Pinabayaan niya tayo. Anak, marami nang nasayang na oras ng tatay mo na hindi tayo nakasama. Matagal niya na rin tayong miss. Hindi naman yan ang gusto mo, di ba? Ang makasama siya, di ba? Kaya niyo tatanggapin ulit dahil sa namimiss niya tayo? Hindi naman masamang magpatawad, anak. Anong masama? Hindi natin siya papatawarin. Nabubuhay nga tayo nang wala siya, di ba? Anak, patawarin mo ako. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga pagkukulong sa inyo ng nanay mo. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin ni Mama. Hindi mo alam kung ilang taon na akong naghahanap ng lingap mula sa'yo. Ang lakas ng loob mo para balikan kami? Tawad? Sa tingin mo ba madaling magpatawad? Huwag mong sinisigawan ang papa mo, Maria. Akala mo ba gusto ko siyang makasama, ha? Ngayong nandito na siya, bakit bigla ka na lang nagagalit ng ganyan? Oo, gusto ko, Ma. May mga araw na sana kasama natin si Papa pero nagpa-flashback pa rin sa utak ko kung gaano niya gustong ibenta sa ibang tao. Tsaka, Ma, ganyan na ba talaga tayo? Inabandonan na nga tayo niyan eh. Hindi ba lagi kong pinapaalala sa'yo, Maria, na kahit hindi tayo matanggap ng papa mo noon, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya? Hindi ba pumapasok sa kukote mo yun, ha? O sadyang matigas lang talaga ang puso mo? Saan ako nagkulang na pagpapaalala sa'yo, ha? Teka, sandali. Bukod sa namimiss mo kami, anong dahilan ng pagbalik mo sa amin? Maria, anak, ano ba? Hayaan mo na siya, Mercedes. Sumusobra ka na, ha? Masobra ka! Sobra kayo! Ano? Ako pa ngayon ang masama dito? Maria, hindi na maganda yung lumalabas sa bawat salita mo. Pagpasensyahan mo na ang anak mo, Juan, ha? Matagal siyang naghanap ng lingap mula sa'yo. Sana maunawaan mo. Naintindihan ko. Hayaan mo muna pagpalamig ang anak mo. Kung may kailangan kayo, ito ang address ng bahay ko.
Talaga ba? Nako, huwag ka makinig dyan, ma. Baka paasahin ka lang yan. Tama na yan, Maria. Alis na ako. Marami naman ang naging sagutan namin ni Papa at ni Mama ng mga sumunod na araw. Ay wala rin din na akong nagawa. Dahil ang laging ambilin sa akin ni Mama ay laging patawarin si Papa. Masaya ako na nagsisimula ng aming masayang pagsasama. Ang masayang pagsasama ng aming pamilya. Oo, DJ Kakay. Sinubukan kong patawarin si Papa. Sinubukan kong patawarin ang aking mga magulang para kami ay maging masaya. Hindi ko alam sa simula ng mga kwentuhan o usapan namin ni Papa ang lahat ng mga naging karanasan niya sa abroad. Biglang lumambot ang puso ko at natutunan ko talagang magpatawad at mahalin siya. Nakita ko rin ang malaking ngiti ni Mama. Ngayon ko lang siya nakitang ganun kasaya. Noon kasi palagi siyang matamlay. Puro trabaho kasi si Mama dahil mag-isa lang siyang bumubuhay sa akin. Minsan ko lang din siyang napapatawa. Ang hiling ko lang, DJ Kakay, na sana lumalim pa ang pagsasamahan namin ng mga magulang ko. Totoo pala ang pakiramdam na masaya kapag buo ang pamilya. Nak, gusto ko sana kayong makausap ng mama mo ngayong araw. Tungkol saan po? Bale, nasa coffee shop po kasi ako ngayon. Kasama po yung kaibigan ko. Sige, kung ganun, hintayin ka na lang namin ng mama mo sa bahay nyo. Okay? Okay po pa. OMG girl, totoo ba narinig ko? Bumalik na sa inyong papa mo? Kailan pa? Oo. Hindi ko pa pala nabanggit sa'yo. Actually, dumating si Papa nung araw ng graduation ko. Nung una, hindi talaga maganda ang simula ng pagkikita namin. Nagkasugutan kami ni Papa at Mama. Sobrang sama ng loob ko pa nun. Grabe ka talaga, te. Pati sa magulang mo, pinaparanas mo sa kanila kung gaano ka kadragon. Wag naman sana sa magulang. Kaya ka walang manliligaw eh. La, grabe siya oh. Tigilan mo na nga yung pang-o-cry mo O, sa sige akin. na. Baka hinihintay ka na nila, tito. Para po, dito na lang po sa tabi. Salamat. Oh, nandyan ka na pala. Ngayon ang paglipat natin sa bagong bahay na binili ng papa mo, ha? As in, ngayon na po? Teka, sandali ma. Yung mga gamit ko, hayaan niyo muna akong makapag-impake. O sige. Habang hinihintay natin ng papa mo, bilisan mo, ha? Akala ko ba nandito na siya? Oo, kanina nandito siya. Bumalik lang siya sandali sa bahay nila. Na magiging bahay din natin. Na-excite nga ako, anak eh. Bakit? Anong binalikan ni Papa? Nakalimutan niya daw mag-iwan ng pera para pamalengke sa mga kasambahin niya. Ay, ganun. Social naman. May kasambahay. DJ Kakay, ito ang araw ng paglipat namin sa bagong bahay. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang iglap, magkakaroon pala ako ng chance na muling makasama si Papa. Malaki yung pasasalamat ko na mabubuo na ang aming pamilya. Ang matagal ko ng pangarap, yung gusto ko man magalit ng sobra-sobra kay Papa nung bumalik siya. Actually, gusto ko pa nga siyang murahin sa sobrang sama ng loob ko. Tapos ito naman si Mama, parang ni katiting na inis o galit at tampo, ay wala siyang naramdaman kay Papa. Bagkus ito ay winelcome niya ng buong puso. Kahit gaano kasakit ang idinulot sa'yo, ay talagang tatanggapin mo at patatawarin mo pag mahal mo ang isang tao. Oh, nandiyan na pala ang papa mo. Tara na po, ma. Oh, ready na ba lumipat ang magin ako sa bagong bahay natin? Opo pa. Kanina pa po excited si Mama. Char! Ikaw anak, hindi ka ba excited? Sakto lang pa. Nandito na ba tayo, Juan? Oo, mahal. Anak, picture naman tayong tatlo ng mama mo. Kung pwede lang, ipapaprint bago tayo pumasok sa loob. Sige po. 1, 2, 3, smile! Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Kamukhang-kamukha ng papa niya. Hindi ko ma-explain kung gaano kasaya ang feeling ng ganitong pagsasama naming pamilya. Sana ganito na lang araw-araw.
Kahit naggalit ako noon kay Papa ay nangingibaw pa rin ang pananabik ko sa kanya. Sa bawat salitang nabitawan ko sa kanya, doble naman ang hapdi nito sa akin. Para ba akong sanggol na nagtatantrums pag gusto ng lingap at kalinga ng magulang. Pero ngayon wala akong ibang mahihiling kung hindi magkasama ng matagal ang aming mga mahal sa buhay. Sa napakasaya ng ngiti namin sa litrato, kitang-kita ang bawat ngiti ni Mama at Papa kung gaano kami kasaya nung araw na iyon. Ma? Ma? Nandito na po ako. Ma? Saan ang mga tao dito? O anak, kasama mo ba ang papa mo? Nagluto ako ng hapunan para makakain na tayo. Hindi po. Akala ko nga po, tulog na kayo dahil mag-aalas 10 na po ng gabi. Ay nako, tawagan mo nga. Baka nga naman ginabi lang or nag-overtime sa trabaho. Oh, ayun. May tumatawag sa telepono mo, baka si Papa na yan. O siya, teka, sandali lang. O ma, dahan-dahan, baka madapa kayo. Hello? Hello, Juan. Nasaan ka na ba? Anong oras na? Di ka pa rin na makakauwi? Nasaan ka na ba, ha? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Pensya na kayo kung hindi ako nakapag-text. Nasa ospital kasi ako ngayon. Biglang sumakit ang tagiliran ko. Saang hospital ba yan? Pupuntahan ka namin. Ako, hindi na. Pauwi na rin ako. Sigurado ka ba, ha? O siya, sige. Nagluto ako. Hintayin ka na lang namin ng anak mo, ha? TJ, kakay nang marinig ko ang pag-uusap ni Mama at Papa sa telepono, bigla ako nakaramdam ng lungkot. Lalo na narinig ko na may karamdaman palang iniinda si Papa. Ayaw kasi nang mayroong may sakit sa pamilya. Parang anytime mamawala ito sa piling namin. Nakita ko rin ang pag-aalala ni Mama kay Papa. Parang nagmana yata ako ng pagiging OA kay Mama kasi ayaw din niya na merong may sakit o iniindang karamdaman ang isa sa aming pamilya. Nung nilagnat kasi ako nung bata, naalala ko ang pag-aalala ni Mama sa akin. Lahat yata ng dahon ay pinampaligo niya sa akin. Ganon ka talaga si Mama pag may sakit ang mahal niya sa buhay. Ma, nandito na po si Papa. O Juan, kumusta? Ano ang sabi ng doktor sa'yo? Ayos naman. Ayos naman ang pagramdam ko. Anong maayos? Babalik pa tayo sa hospital bukas, ipapa-check up kita. Hindi na. Ayos lang ako. Saka, hindi naman masakit. Sigurado ka ba dyan, Pa? Maria, anak. Sama mo palang mamalengke kayo bukas. Opo, Pa. O siya, sige, halina kayo, kumain na tayo at para makapagpahinga na rin ang papa mo. Sarap naman ng luto mo, Mercedes. Hindi pa rin nagbabago ang luto mo sa kare-kare. Patabang pa rin. Nako. Biro lang. Sige na, kumain na kayo dyan. Anak, samahan mo bukas ng umagang mama mo para mamalengke. Alam mo naman na nahihirapan minsan yan pag maraming dala. Aba naman talaga, tandang-tanda niya kung paano niya kami tulungan noon ng lolo mo or lola mo nung nabubuhay pa siya sa tuwing namamalengke kami. Yee, ang sweet nyo naman tignan. Kiss naman dyan, oh. Char! DJ Kakay, ang sarap mabuhay lalo na kung ganito kasaya ang pamilyang mayroon ka. Tawanan, biruan, asaran, simpleng araw lang ito sa iba pero sa akin parang Pasko at bagong taon na. Akala ko hindi na mararanasan ang ganitong klase ng pamilya kasi hindi ko naman noon in-expect na babalik si Papa sa amin. Hindi sa pagmamayabang, DJ Kakay, pero ito ko ngayon kapiling ang dalawang importante sa aking buhay. Salamat sa Panginoon at naranasan ko ang lingap mula kay Mama at Papa. Maria! Gumising ka na dyan, mag-aalas 6 na Dapat maaga tayo makapunta ng palengke dahil maraming tao niyan. Tsaka baka maubusan tayo ng isdang tawilis. Naku, paborito pa naman ng papa mo yun. Opo, Ma. Halika na, sakay na tayo din sa tricycle. Ay nako, wala na bang tawad dyan sa isda na yan? Napakamahal naman dito. O ito pong gulay, magkano? Ma, lahat na yata bibilhin mo sa palengke, tinawad mo na. Tumigil ka dyan, Maria. Mag-abang ka na lang ng jeep para makauwi na tayo. Baka gutom na ang papa mo. Ma, tara, sakay na po tayo. Ay,
Salamat nakauwi rin tayo. Juan? Juan, nasan ba ang papa mo? Ma, akyat lang po ako. Papa! Gumising ka po! Papa ko! Juan! Diyos ko, Juan! Lumaban ka, huwag ka muna kami iwan ng anak mo. Maria, tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo. Juan! Ayun yung telepono, Maria, bilisan mo! Papa! Huwag mo kaming iwan pa! Mahal na mahal kita pa! Patawarin niyo po ako! Anak, magdasal ka. Ipagdasal natin ng papa mo. Sandali. Andyan na ang doktor, kakausapin yata ako. Hindi ako mapakali. Sana okay lang si Papa. Sana bigyan pa siya ng pagkakataon para makasama pa namin siya ng matagal. Ang papa ko. Anak, Maria, Ma, kamusta ang lagay ni Papa? DJ Kakay, sa puntong ito, hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil sa ilang sandali ay maaring kunin na ng Diyos sa amin ng papa ko. Kaya walang tigil ang pagdarasal namin ni Mama na sana ay umayos ang lagay at kalusugan ni Papa. Sana maagapan kung ano man ang karamdaman niya. Ang tigas din kasi ng ulo niya. Gusto kasi ni Mama na bumalik ulit sa ospital para magpa-check up si Papa. Pero sa kakulitan niya, ayaw niyang makinig. Nakita ko kasi si Papa sa banyo na walang malay. Kaya agad kong tinawag si Mama para may takbo namin agad sa pinakamalapit na hospital. Ma, ano po? Kumusta po si Papa? Ano pong sabi ng doktor? ang sabi ng doktor, under observation pa daw ang papa mo. Pero ang sanhi daw ng pagkawala ng malay niya, bumaba daw ang potassium niya. Pero, kamusta po si Papa, Ma? Maya-maya daw, pwede na tayong pumasok sa kwarto niya. Akala ko po, Ma, tuluyan na mawawala sa piling natin si Papa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mawawala siya agad. Ba't parang tulala ka dyan? Anyari sa'yo? Na-hospital kasi si Papa. Siyempre, nag-aalala ko. What? Kailan pa? Anyari? Galing kasi kami sa palengke ni Mama. Tapos nung pag-uwi namin, nadatnan ko sa banyo si Papa na walang malay. OMG! Kumusta lagi ni Tito? Ayun, under observation pa daw. Hello, Ma? Ngayon na raw ang resulta ng laboratory ng tatay mo. Sige po, Ma, pabalik na po ako ng ospital. Makipagkita lang po ako kay Lorraine. Diyan na lang po sa tabi, Kuya. Salamat po. Anak, biglang nagkumbulsyon ng tatay mo. Humihina rin daw ang heartbeat niya. Pero nandun yung mga nurses and doc. Diyos ko, sana gumaling na ang papa mo. Ma, gising na po si Papa. Halika na, pumasok na tayo. Maria, anak. Napatawad mo na ba ang papa? Mahal na mahal kita, Papa. Patawad po sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo. Matagal na po ako naghahanap ng lingap niyo. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako dahil kapiling ka po namin ni Mama. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Napatawad na rin kita, mahal. DJ Kakay, nanghina ako sa lahat ng nangyayari sa buong araw ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang lahat ng mga pagsubok at kalbaryo sa pamilya namin. Pero talagang nilakasan ko ang loob ko para makayanan ko ang pagkawala ni Papa. Oo, nag-cardiac arrest at liver cancer ang kinamatay pala ni Papa. Sabi ng doktor parang matagal nang pinabayaan ni Papa ang ganitong sakit niya kaya lumalala na ito ng lumala. Nung sandaling mawala na ng buhay si Papa, napansin ko na lumapit si Mama
sa tenga ni Papa at narinig ko at ramdam na ramdam ko ang bawat hikbi sa sakit na nadarama ni Mama. Abang binanggit ang mga salitang, mahal na mahal kita, simula pa ng unang tayong nagkakilala. Sana nagkaroon pa kami ng maraming taon, araw at oras na magkasama kami ni Papa. Nanghihinayang rin ako sa mga araw na una kaming nagkita na dapat imbes na sinimulan ko siya, sana pala ay niyakap ko na lamang. Ganon talaga, DJ Kakay. Ang yakap ng isang anak kapag hindi niya naibigay sa tatay. Bigla ako talagang nalungkot. Kasi hindi mo malalaman kung yun na ba ang una at huli. Mahal na mahal kita, Papa. Ikaw lang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Kung bibigyan man ako ng Diyos ng 3 minuto, unang-una ko siyang hahanapin at yayakapin ng mahigpit upang maramdaman muli kahit sandali ang lingap mula kay Papa.